To kasi kay Attorney Glenn Chong, napakalinaw yung kanyang explanation dito with regard doon sa impeachment kay VP Sara. At saka may mga ano siya dito, may mga pasabog siya dito eh. So, pakinggan natin. Instead na interviewin ko sana si attorney pero baka busy siya. So, ito na lang kanyang video ang ating i-feature. Ito yung sinabi ni Marcos sa kanyang press conference kanina. Once an impeachment complaint is filed, they, ibig sabihin yung mga congressman, have no choice. Ibig sabihin wala silang choice, wala silang magpipilian, kundi pumirma, nakatali ang kanilang mga kamay. That's Mr. Marcos, sabi niya. And then the other one, sinabi niya na no one among his allies, ng kanyang mga kaalyado, walang nag-file. Kasi nga, sinabi niya, wag na tayong mag-impeachment. So, sumunod daw di umano sa kanya. Itong dalawa na to, pabulaanan natin, mga kababayan. So, malinaw doon sa rules ng rules of procedure in impeachment proceedings na may tatlong paraan to initiate an impeachment proceedings. Unang-una, verified complaint. It's always verified complaint. Ano bang ibig sabihin ng verified complaint? Ito yung complaint affidavit. Doon sasaad mo lahat ng allegation mo plus a verification. Kaya nga tinatawag siyang verified complaint. Complaint affidavit plus verification. So ano ba yung verification? Yung verification is actually an assurance. Ikaw na complainant, nag-a-assure. So, kung ako ang complainant, nag-a-assure ako na the allegations there in the complaint affidavit are made in good faith. They are true and correct and are supported by evidence. So yun. Ako yun. Kung ako yung complainant, ina-assure ko yung tribunal, yung House of Representatives na itong mga allegation ko rito are made in good faith, they are true and correct, and they are supported by evidence. Or I can support them with evidence when I am called to do so. So kaya yun ang tawag na verified complaint. So, dito tayo tatlo yung paraan ng pag-initiate ng impeachment. Verified complaint filed by a congressman. That's one. Okay? Si congressman mismo ang nag-file ng verified complaint. So, kasi congressman siya, okay na yon. Verified complaint ng isang congressman. That's number one. Number two, verified complaint ng kahit sinong citizen plus a resolution of endorsement ng isang congressman at least. So, pag outsider, hindi congressman, ang mag-file ng verified complaint, kasama yun, dapat mayroong resolution of endorsement ng isang congressman. Kasi dapat congressman talaga. So, yun yung dalawa. Ang pangatlo is a verified complaint or resolution of impeachment filed by at least 1/3 of all the members of Congress. So, palaging may congressman. Itong pangatlo, ito yung nangyari kahapon. Ito yung nangyari kahapon. Originally, nagsimula siya sa verified complaint filed by any citizen. Ito sila Laila de Lima, sila Padre, with a resolution of endorsement ng isang congressman. Si Bordado yun, example. Bordado. Nagsimula sila sa number 2, hindi number 1. Nagsimula sila sa number 2. They converted it to number 3. Yung verified complaint or resolution of resolution of impeachment filed by at least 1/3 of all members of Congress. So, ito yung tatlo Ulitin ko, congressman or any citizen plus congressman or 1/3 of all congressmen. Yun. Now, kapag number 1 or number 2 ang mode of filing, number 1 or number 2, mahabang proseso yan mga kababayan. So, ito yung na process na sinasabi ni Marcos na hindi naman actually sinunod nila Unang-una, saan ka mag-file? Sa Secretary General ng House of Representatives. So, doon nga nila final. Now, the Secretary General is mandated by that rule to immediately transmit it to the Speaker. So, Secretary General to Speaker. The Speaker must include it in the order of business within 10 session days. So, kapag na-included na siya sa order of business, that is referred to the Committee on Justice. Okay? So, Gen to Speaker to Committee on Justice. Ito yung normal procedure, mga kababayan. Under 1 and number 2. Number 1 and number 2 na mode. Congressman or any citizen plus congressman.
o ang magfa-file. Okay? So, in-abbreviate ko na ha, kasi mahaba, babalikan ko na naman. Tapos, pagkatapos doon, within 3 session days, ito na yung determination of sufficiency in form and substance. Narinig na natin yan dati pa sa impeachment proceedings ni ERAP. Sufficiency in form and substance. So, explain na natin dito. Ano ba yung sufficiency in form? Form muna ha, form. Ibig sabihin, yung pleading dapat sumunod sa structure na mandated for pleadings. Example, caption. Nandun yung pangalan ng korte. In this case, House of Representatives. Nandun yung title, impeachment. Nandun yung pangalan ng mga parties, complainant and the respondent, si Inday Sara in this case. So, pagkatapos nun, doon sa body. The body, ito na yung allegations of the parties' claims or defenses. And then, of course, the reliefs prayed for. Ano bang hinihingi mo? Now, then, the signature of the parties, and then the address. And then, ito na yung verification. Verification, yung sinabi ko na kanina. And in normal pleadings, kung sa korte, meron pa yung certificate of non-forum shopping, and then explanation kung bakit hindi personal filing. O yun. So, ito yung form. Now, if it is not sufficient in form, ito yung proceeding kung hindi siya sufficient in form, may kulang, mali, ibabalik yan ng Committee on Justice to the SecGen o balik yan sa'yo within 3 session days. And within 3 session days na naman, 3-3 palagi. Ibabalik yan sa complainant, ayusin mo yan. So, para ibalik na lang. But if it is sufficient in form, doon na tayo sa determination of sufficiency in substance. No? So, kung sufficient na yung form, tama na yung forma ng pleading, dito na tayo sa substance. So, itong substance, ito yung recital of facts constituting the offense charge, which is determinative of the jurisdiction of the Justice Committee. So, ano bang allegation nila kay Inday Sara? One of the allegations is that she plotted to assassinate I hate to call this guy a president, and wag na, first lady bangag ko, ka mo na. I don't know how to call her. Palaka, si Miss Palaka. And si Speaker, Martin Romualdez. Tamba. So in what circumstances nagplot si Inday Sara? Kailan niya sinabi? Paano niya sinabi? Ano yung mga words na sinabi niya? Yung bobo nila O sinong nanonood? Hindi sila makaintindi. Paano mo nakuha yung video? O sinong kumuha ng video? Kung ito man yung ebidensya ninyo. Ito yung recital of facts which constitutes the offense charge. Kasi ito yung mag-determine kung may jurisdiction yung Committee on Justice. So, if it is not sufficient in substance, dismiss. However, kung sufficient in substance ito, ifo-furnish nila ang respondent sa Inday Sara ng copy of the resolution or the verified complaint with an order to file an answer. So, dito na. So, kung sasagot si Inday, answer under oath So, kung sasagot si Inday Sara, yung kabila, pwedeng mag-file ng reply. Si Inday Sara naman, pwede rin mag-file ng rejoinder. So, ganyan yan. Di ba? Complaint affidavit, then counter affidavit yan sa DOJ, sa korte. Dito, answer. And then, file naman yung kabila ng reply, yung complainants, then rejoinder yung si Inday Sara. Now, if the committee finds sufficient grounds for impeachment, if the committee finds sufficient grounds for impeachment, it will conduct a hearing. So, doon, nakikita na natin yan dati. Nagkakandak ng hearing doon sa Committee on Justice. You present evidence, you present your witnesses, and then they make a resolution. So, ito yung proseso. Ito yung proseso kapag congressman ang nag-file or any citizen with resolution of endorsement. Hindi sila sumunod sa proseso Diba? Anong ginawa ng mga congressman ni Marcos? Shortcut. In-abbreviate nila lahat yan. Hindi tayo dumaan sa Committee on Justice. Hindi pinasagot si Inday Sara. Ito dapat yung first, sasarain muna dapat ito bago umabot sa Senado. Kaya nga meron tayong ganitong proseso to ferry out the truth right at that stage. Kaya nga ang sabi dito, ang sabi ng rules,
Kung merong sufficient ground for impeachment, that's the time you conduct a hearing. Tawagin mo na yung witness mo. Doon pa sa Justice Committee. Doon pa sa House of Representatives. What they did, binura nila lahat yun kasi nagmamadali sila. Ang ginawa nila, kinonvert nila yung verified complaint ng any citizen, nila Laila de Lima, nila Padre, with resolution of endorsement ni Bordado, kinonvert nila into a resolution of impeachment signed by at least 1/3 of all members of Congress. Grabe, so no? dito natin mapakita na sinungaling si Marcos Jr. Hindi totoong nakatali ang kanilang kamay na pipirma na lang sila doon. They chose to convert an otherwise lengthy process, shorten it, and transmit the articles of impeachment to the Senate. Yeah. Pumirma sila doon. Tama. Hindi nakatali ang kamay nila. Mahaba ang proseso. Doon dapat sila sumunod. Ito dapat ang sinunod nila. Dumaan ka sa SecGen, dumaan ka sa Speaker, dumaan ka sa Justice Committee, mag-hearing kayo. Oh, so anong ginawa nila? Hindi nakatali ang kamay nila. They chose to sign and transmit it right to the Senate. In other words, hindi totoong walang kaalyado siyang nag-file. Sila ang kaalyado nila ang nag-file. Basically, they converted an otherwise private complaint into an article of impeachment, resolution of impeachment, by at least 1/3 of all members of Grabe, Congress. no? Yan ang totoo. Sinungaling si Marcos, mga kababayan. And that's why, that's what prompted me na mag-live ulit today. After many months na hindi ako nag-live. Because kailangan na hindi ipakita ang kasinungalingan ni Mr. Marcos. Na sinabi niyang, hindi nag-file ang aking mga kaalyado. Dahil sumunod sila sa akin. Hindi. Yung mga kaalyado mo ang nag-file. They converted the mode number 2 into mode number 3 by filing a resolution of impeachment signed by at least 1/3. Sabi mo 200. Okay, makakasabat lang ano to. In short, kunwari lang yung sila Castro, sila De Lima, sila Risa Ontiveros, yung mga nag-file ng mga sinauna, kunwari lang yun. Kailangan lang nilang mag-file ng ganun, tapos i-convert nila dito sa mode 3. Ito yung ini-explain ni attorney. 15 Marcos. Yun yung mga kalyado mo. They filed effectively the resolution of impeachment. Oh. Hindi kayo sumunod dun sa proseso na dapat sarain muna yan sa Justice Committee. Because nagmamadali kayo. Itong action na to, hindi ito out of your desire to exact accountability. It's designed to consolidate political power in the hands of Marcos and his wife. Aabot tayo dyan, mga kababayan. Oh. So, ito ngayon, pinatunayan ko sa inyo, sinungaling si Marcos. Ang mga kaalyado niya mismo ang nag-file ng resolution of impeachment. Contrary sa kanya wala mga daw siyang hand doon. Hindi nakatali ang kamay nila. That they will have to sign because nakatali ang kamay nila. Hindi. It has to go through the process. Kaya nga ang haba ng proseso. Sino niloloko nila? So that you will understand. Ito pala dapat ang sinunod. Ito pala dapat ang sinunod. Pero anong ginawa ninyo, Marcos? Na mga kaalyado mo? Binura ninyo yung rules of impeachment, rules of procedure in impeachment proceedings, diniretso nyo papuntang Senado. Because wala nang oras. Wala nang oras at gusto nyong mangyari ito. Now, mga kababayan, dito tayo sa bakit hindi natin pwedeng hayaang ma-impeach si Inday Sara. Ayan. Dito muna ako sa dalawang grounds. Ito talaga intindihin natin kung bakit. Ito yung God Save the Philippines. Dalawang grounds na sinabi nila. Large-scale corruption. Ito yung intelligence fund, confidential fund. Tandaan niyo, mga kababayan, the allegations were made by politicians. These are political animals designed to preserve their political survival. Saka yung impeachment itself is very political talaga yan. Kahit sinong abogado, yan ang sasabihin nila. Yuyuko at yuyuko yan kung sino ang presidente sa Malacanang o sino ang taong nasa... Kasi maraming nagtatanong, maraming nagsasabi, bakit hindi si Marcos ang i-impeach? Malabo pa sa yan, malabo pa sa sabaw ng posisyon. Bakit? Mag-umpisa yung impeachment sa House. Sino ba na sa House, di ba? Sa likod ng upuan ng Kung tutusin, mas maraming impeachable offenses yung presidente kasi yung vice president. presidente nagdidikta sa kanya. And I mean, Lisa Marcos. That's the hard reality.
Yuyuko at yuyuko yan. You see? Karamihan itong mga congressman na to, Duterte to, sa Tama. panahon ni President Duterte. Oh. Ngayon, na iba na, si Marcos na, nandun na naman sila. Doon na naman If sila the yumuko. price is So you see, right. these political animals bow down to no one except their own political survival. So, their decision, their judgment are not necessarily based on justice, are not necessarily based on facts and the law. So, wag natin paniwalaan itong mga to. Hindi natin pwedeng paniwalaan to because their decisions, their judgments are based on their political considerations, based on their political survival. So, wag natin paniwalaan yan. Ako, I don't. Because, galing ako dyan. Alam ko yung kalakaran. Oh. Pangalawa, dito tayo. They are charging Inday Sara of not defending the Philippines against Chinese aggression. Okay. Ito, nakakatawa to yung sasabihin ni attorney dito. Ito, linawin natin to. Ito, malina. Ito talaga. Matindi ito. Alam niyo ang budget ng Armed Forces of the Philippines for its modernization program, for the modernization. Ako, supporter 50 talaga billion. ako ng ating sandatahang lakas ng Binawasan Pilipinas na bigyan ng lahat ng perang pwede natin ibigay to 15 buy billion? modern equipment, modern Oh. armaments, because that's what we need. So, hindi salita ni Inday Sara ang kailangan natin. Exactly. Hindi pronouncement ni Inday Sara ang kailangan natin. Oo. Ang kailangan natin, armas Yep. to serve as effective deterrent against China. Tandaan nyo, mga kababayan, binubuli tayo ng China dahil alam nilang wala tayong kapasidad. Look at India. I mean, Si Marcos, ngak-ngak na ngak-ngak ngayon. Dada ng dada. Pero wala, binubuli tayo. Wala pa rin kagamitan. Ito yung point talaga. Very good point ito. Kasi walang kwenta yung mga EDCA, walang kwenta yung pagkikipag-alay natin sa mga kano. Kasi sige nga, pahiraman nga tayo nila ng kanilang carrier. Wala. Indonesia. Nitulungan nga tayo, wala. Naputulan ng daliri, wala. Ang barko ng Indonesia is 300. Nako, Ang barko natin, ewan ko kung meron 50. wala. Oh. Hindi binubuli ng Nga China nga. ang Indonesia dahil pwedeng kumalaban sa kanila. Pati Vietnam. China has about 300 warships. Hmm. Indonesia has about 300 warships. Habla. Really? So, hindi nila binubuli dahil may kakayahang lumaban. Tayo, Indonesia. 50 lang or less ang barko natin. Dalawa lang yung moderno, mayroon pa paparating, mga 10. Hindi. Ismulin talaga tayo ng China. But that's what we need. And then look, ano bang 200. ginawa ng... itong mga congressman na to. 245. And 245 sa Indonesia. Ang AFP was expecting 50 billion pesos Oh. para sa modernization ng modernization nila, which is mandated by law. 50 billion lang naman yan eh. Kinaltasan pa ng House of Representatives ni Martin Romualdez, ginawang 35 billion insure funding. Yung 15 billion nilipat sa program funds na walang funding. Oh, you see? Oh. Ito pa pangalawa. Department of Transportation, DOTR. 180 billion ang budget. Nandyan ang Coast Guard. Oh, ang Coast Guard ang tinutulak natin doon sa West Philippine Sea. DOTR binawasan, AFP binawasan. 180 billion. Anong ginawa? Kinaltasan ng 92 billion pesos. Nako. Oh. Grabe. So, tapos on the other hand, yung budget nila sa House of Representatives, 16.3 billion, pinataas nila to 33.67 billion. Ito, inaakusahan mo sa Inday Sara, hindi nagsalita laban sa China, habang kayo, kinukunan nyo ng pera, ang pondo ng AFP, ng Coast Guard, para idagdag doon sa pondo ninyo. You see, mga kababayan, how unjust these people are? Oh, aakusahan mo yung Vice President for not talking against China, and you are effectively helping China by removing the money that's supposed to buy arms for our True. AFP. Sad. And more than that, sad mga kababayan, itong gusto kong iparating sa inyo, this is all about balance. Oh, it's about balance kung bakit hindi natin hayaan. Not sure sa Philippines pero nakikita ko dito 90 yung 90 ano to?
Pero hindi siya warship eh. Hindi warship eh. Basta 90 combat ships, yun lang. Combat ships. Hindi warship. Huwag nating hayaang ma-impeach si Inday Sara. It's about balance. Alam nyo ang system ng gobyerno natin. We have executive, legislative, and judiciary. Ito yung three great branches of our Republican government. Ang executive, ito yung nagpapatupad ng batas. Ang legislative, ito yung gumagawa ng batas, nagpapanday ng batas. Ang judiciary naman, ito yung nag-i-interpret kung ano bang ibig sabihin ng batas. So in other words, merong compartmentalization of power. Yung compartmentalization of power yung power mo dyan lang ha. Ito power mo, ito lang. Ito power mo dito. That's compartmentalization power. Designed to prevent abuses. Yep. Yun yung purpose dyan. It's designed to prevent abuses. Pero ngayon, ang gusto nila tanggalin ng Vice President. Maalala ninyo yung si PRRD noon, nung gustong i-impeach din ng mga kasamahan natin dati, si Leni Robredo. Ano sabi ni PRRD? Wag, binoto ng tao yan. Hayaan nyo na kasi magkakaroon lang ng gulo. Pinakinggan si PRRD, nirespeto siya, tinigil. Pero eto, kaya talagang halata na siya ang nasa likod nito. Now, in the political spectrum, within the executive department, meron tayong Hindi ako naniniwala na walang hand si Marcos talaga dito. Marcos, meron tayong Inday Sara. Ito yung malapit lang po yung spectrum. Talagang meron kang ganyan So, that's one end of the political spectrum in the executive Saan si Marcos dyan? department. This is Bakit parang putol yung ang kamay ni Marcos kamay? Kasi sinunog ng kaibigan ko. Kasi galit na galit siya. Okay. Diba? You're a bad boy. Naputol. Because of the relationship nitong dalawa ngayon na magkaaway sila, nabudol. each one serves Walang a utang na loob. countervailing force against the other. Ang ibig ko sabihin, kung lalatiguhan ako ni Marcos, pwede akong magpatulong kay Inday Sara. Kung lalatiguhin naman ako ni Inday Sara, dito naman ako kay Marcos. So in other words, there are two countervailing forces at each end of the spectrum. Okay? Kung tanggalin isa, kung tatanggalin ni Marcos si Inday Sara, ito na lang ang matitirang matimbang. saan ang natin bangat. tatakbo? Okay? So, wala na tayong pwedeng takbuhan, mga kababayan. Ito na lang. For all his mga katropa niya lang ang tutulungan niya. Yun lang. kasalanan sa bayan. So, what I mean to say, mga kababayan, si Inday Sara remains our last and only countervailing force against a Marcos who is scheming to extend himself in power. Patay. Yan ang totoo. That's the hard truth, mga kababayan. Now, when this balance of Parang yung tatay niya when this talaga. balance is tilted in favor of this, itong Marcos na to, he is able to consolidate political power. Mahirap tayong makawala. Patay. We will find it utterly difficult to fight and free ourselves or remove him. Remember, pag tinanggal niya si Inday Sara, mga kababayan, ito ang pipili ng Vice President. Tatandaan niyo si Vice President Tamba. Gloria Arroyo, nung naging presidente siya, ang pinik niyang Vice President by appointment, by appointment, si Chupes Ginggona. Niisip ko nga una kong naisip na ipapalit niya na Vice President is si Sandro pero hindi pala pwede si Sandro kasi at least, ilang taon ba? At least 40 years old si Sandro, ewan ko, 30 ba o 31 years old. Hindi pa siya pwede. So most likely, Tamba. Senator Chupes Ginggona. So ito, pag natanggal niya si Vice President Sara, ito ang pipili ng Vice President. At sino pa ang pipiliin kundi yung kanyang tabatsing-tsing na kambi na pinsan sa House of Representatives. Siyempre, kung ako naman si Marcos, pipiliin ko si Martin. Kasi I know he is very unpopular. So hindi niyo ako tatanggalin kasi siya ang uupo. Siya ang papalit sa akin, di ba? So siyempre, ang unpopular ang pipiliin ko to make myself safe. Kasi kung tatanggalin niyo ako, siya ang papalit. Then you will have a very unpopular president in my stead. So, sounds practical, di ba? So, yan. Now, remember, mga kababayan, the last time we had no vice president,
The last time we had no vice Tatay niya. president was during the time of his father, si Marcos Sr. Si Vice President Lopez, tinugis niya, tumakbo yun, o miskapo yun with Osmeña, si Serge yata yun to the US. Wow. Wala tayong Vice President, and Marcos was able to consolidate political power in his hands. It took us 20 years 21. to remove him. More than 20 years. Ngayon, mga kababayan, I suppose, ito naman siya, si Marcos Jr., has learned his experience nung tinanggal ang kanyang tatay. Oo, Alam niya yon, experience na yon. So, kung alam na niya, it might take us 40 years to remove him. Or even more. That's one generation, mga kababayan. Buhay na ng anak ninyo yan. Grabe. Buhay na ng apo ninyo yan. Kung hayaan natin si Marcos na manaig ngayon at tanggalin si Inday Sara. Remember, ulitin ko, Inday Sara Tamba. remains our last effective countervailing force against the Marcos dictatorship. Hindi niya kayang gawin yan. Kasi kung nandyan si Inday Sara at mananatiling Vice President at mag-aabuso siya ng patuloy yung kanya pag-aabuso, baka matanggal siya at ang papalit ay si Inday Sara. That's why it is imperative for Marcos Jr. to lie and deceive and remove Inday Sara by all means. And that's what we should not allow, mga kababayan. Hindi natin dapat hayaan yan. Because itong si Marcos, believe me, kilala ko to. Ito at ang asawa. They manipulated the election ni Marcos at ang kanyang anak. They manipulated the Supreme Court. Alam na alam ko yan. Personal knowledge ko yan. Kaya nga walang masabi itong dalawa eh. Oh. Yeah, ginawa nga nila sa Fariñas eh. 'Di ba ang usapan ng dalawang yan yung isa, ayan, first district Marcos, second district Fariñas. Pero nitong 2022, ginawa nila tumakbo si Sandro sa ng mga Fariñas. Ganun sila ka-traidor. And this administration is characterized by so blatant and rampant corruption. Pero hindi na po ako nagtataka dyan, mga kababayan. Sinabi na ni Marcos sa amin yan dati in one of our dinners doon sa bahay nila sa Nara Street, sa Forbes Park. Okay lang sa kanyang corruption. Huwag lang masyadong palata. Of course, because everybody is doing it, mahalatang halata. And it's rampant, it's blatant. So, what future do we have, mga kababayan? Nakita nyo naman si Marcos kanina, yung body language pa lang, sinungaling na talaga. Sinungaling na talaga. So, ito ngayon, pati nga sa droga tinanong siya kung ano yung mensahe niya sa mga durugista. Sabi niya, bahala kayo dyan. Basta kami dito. Hindi inaksyonan ng Senado ang impeachment complaint kahapon. May recess, di ba? Nagre-recess sila. Balik sila ng June 2. And then they have about 6 session days yata. 6 session days bago mag-adjournment sine die. Anong ibig sabihin ng sine die? Sine die is Latin for without a day. Walang araw. So, ibig sabihin, nag-adjourn na walang araw na Senate kung kailan sila magkita uli. Yun yung ibig sabihin ng adjournment sine die. Tinapos yung meeting na hindi nag-set ng another day kung kailan sila mag-meeting uli. Kasi tuwang-tuwa sila Pahalakpakan yung mga narinig ko dun si Villanueva Yay! Bakasyon! hindi nga sila With sahod! mag-meeting uli kasi end of term sa June 30. Pero, attorney, wala akong tiwala dyan Kahit naka-break yung mga yan, alam ko may gagawin yung mga yan. Siyempre, Marcos Alam mo naman. Bagong kongreso ang uupo sa third Monday of July nitong taon na to after the elections. So, ang kinatatakutan ko, mga kababayan, itong darating na halalan. Alam ko si Lisa Marcos, I know her, proven na talaga sa akin yan, that she can strike a deal even with the devil. Tandaan nyo yan. Si Lisa Marcos can strike a deal even with the devil. Ganyan siya ka-transactional. Transactional tong taon to. Wala tong sandali lang, sinabi yung slow connection, patayin ko muna yung mga internet ko. Wait. Okay.
transactional tong tao na to. So, ang kinatatakutan ko, kung gagawin niyang offer yung pagkapanalo sa eleksyon, lalong-lalo na sa ating mga re-electionist senators. Patay. Ito, matindi yan. Daming trolls dito. Marami talagang trolls. Yung mga patay gutom na yan, naghahanap buhay lang, intindihin na lang. Matindi talaga yung attorney, no? Pag kausapin yung mga re-electionists or yung mga tatakbong senador, yan. Kaya nga nakita ninyo yung sinabi ni Erwin Tulfo na siguradong sigurado siyang mananalo na kapag ako'y naging senator judge, alam na this, ito yung sinasabi ni attorney. Pag the price is right. Patay gutom kasi. Sana matuluyan. Anyway, mga kababayan, balik tayo. Ang kinatatakutan ko, kung gagamitin, and this is really possible, very possible, gagamitin niya na bargaining chip. Bumoto ka ng impeachment ni Inday Sara, pananalunin kita. Yun. Yan, that's a very dangerous si Tulfo na nga si Erwin Tulfo ang kampante. Possibility. Hindi lang naman possibility kasi sinabi ko na nga sa inyo. Tulfo, Bong Revilla. Naku, yung mga yan. Ewan ko na lang. Pati si Tolentino. Nakikipagkunsabahan siya sa demonyo. Si Lisa Marcos, kilala ko yan. In fact, gumawa ako ng affidavit, binulgar ko siya. Now, ito mga kababayan, anong magagawa natin? Well, in the meantime, we have to drum up support for Inday Sara. Tulad ng sinabi ko. Pag nanalo si Willie Rebillame, which most likely mananalo, tapos boboto siya in favor of impeachment. Inday Sara, diyan ka na nga, ito, remains our last and most effective countervailing force against an abusive Marcos budding dictatorship. Ito lang. Last remaining force natin yan. So maniwala kayo sa akin. Let's band together. Let's create noise. Let's show our support. Anyway, ito mga senador na to. Itapon po na lang kaya to. Okay. Huwag mo lang itapon, sunugin mo pa. Anyway, ipapakita natin sa ating mga senador, sa mga kandidato, na we will not support you kung hindi ninyo panatilihin to sa pwesto. Because in the first place, she's the legitimately elected highest official of the land. Hindi si Marcos. Dinaya nga yung eleksyon Nandiyan yung affidavit ko. Pinanindigan ko yan. Sinumbit ko na yung affidavit ko sa District Court of Columbia in Washington, D.C. sa kasong Smartmatic versus One American News Network. And ito pa naman, ito may pangalawa. Nung January 24 yata, 22 or 24, sumulat kami kay George Garcia. Ito yung chairman ng COMELEC, tandaan niyo to. Ito ang chairman ng COMELEC. Ako, si Jay Jimenez, yung developer ng mobile application, sasabihin ko to ngayon sa inyo, at si Troy Abitona, si Kuya Troy. Siya yung nagpadala ng sulat doon. Pero hindi pa kami sinagot. Ang ibig kong sabihin, sinabi ko kay George Garcia, balak naming i-verify yung boto ng bawat Pilipino at boto ng lahat ng Pilipino gamit yung mobile application na didevelop ni Jay Jimenez. So ipapalabas namin. Siyempre ayaw niya. Mabubuking yung dadayain nila. Ang gagawin natin mga kababayan, yung resibo, kinote ko yung Bagong Bayan case kasi sabi ng Korte Suprema doon sa Bagong Bayan, sabi ni Attorney Chong, ako yon, kinote nila, ako, na yung resibo, dapat i-verify yun ng botante at dapat bilangin yun ng mga watchers. Yun ang sabi ng Supreme Court. Kinote nila yung position paper ko. Pinangalanan pa nila ako doon. Nandun din naman ako sa oral arguments. Now, eto. Sabi ni George, pinagmamalaki niya na merong, ano ba yun, yung QR code, ang resibo. So, meron tayong app na dinevelop, which you can download later. Pag nilagay mo doon, pag pinabasa mo yung QR code doon sa app, makikita mo kung details. Sino ang binoto mo. Anong laman ng QR code. So, i-verify mo yun doon sa resibo kung tugma ba. Kasi, baka iba ang print, iba naman ang laman ng QR code ni George Garcia. May posibilidad talaga. Huwag magtiwala sa COMELEC. Mandaraya yan. Okay? So, malaki posibilidad. check natin yung QR code
kung ang laman ng QR code is exactly the same na nakasulat doon sa resibo. Pagkatapos ng halalan, ayon sa desisyon ng Korte Suprema sa bagong bayan na kaso ni Senator Gordon, kinote nila ako, bibilangin uli natin yung QR code isa-isa. 800 natin. QR codes. Ibig sabihin, 800 ballots can be counted in only 1 hour. Mabilis lang yun. Ganyan. And then, lalabas na kung ilan ang botong nabilang na nandun sa QR code. At i-verify natin yan sa makina. Kasi nandun ang daya sa makina. Nandun ang daya ni Lisa Marcos sa makina. So, dalawa yung verification natin dyan, mga kababayan. Verify natin yung resibo, kung QR tama code. ba yung nasa QR code at yung nasa resibo. And then, bibilangin natin lahat ng nasa QR code para i-verify doon sa election return na ilalabas ng makina. In this way, hindi makakapandaya ang ang Miro at ang Comelec. At Malalaman natin si Lisa Marcos. Hindi uubra ang kanyang bargaining chip. Ito lang ang pwede nating gawin, mga kababayan. So ito ngayon, hindi kami sinagot ni George Garcia. Nako, alam na Kaya this. pinaalam ko na to sa inyo ngayon pa lang. Hindi pa kami sinagot. Matinding we're waiting pasabog for 15 yan. working days. So baka next week. Next week yung... Kailangan, attorney, i-explain mo pa ng detalyado yung mechanics ng app na yan. Sinong paano natin gagawin para mas klaro po. Kasi napakaganda, nakikita ko naman maganda talaga. Kaya lang, kulang pa yung explanation kung paano natin gagawin yan. Of 15 working days. So kapag umayaw si Comelec dito sa gagawin natin. By the way, ang watcher ang gagawa nito ha, hindi tayo lahat. Ang watcher lang. Kasi sila lang naman ang pwede pumasok at watchers. mag-download sila ng app. Anyway, the app is free. The app is free. Donation na yun lang yun. Watchers pala. Fruit of love yun ni Jay Jimenez. Siya yung developer. So siya yung isa sa mga sumulat. Kano-ano niya yung kalaban natin dati si Butch Jimenez? Yung tatlo. So, Butch ba yan? Yung dating gawin natin to at ipapaalam Chairman? namin sa inyo kung umayaw ang Comelec dito sa sistemang ito. Kasi for sure, hindi Ayaw nila. makapagdaya si Lisa Marcos at hindi uubra ang bargaining chip niya laban kay Vice President Sara Duterte. So, Alright. babalik na lang uli kami. Ako siguro, si Jay at si Kuya Troy para Explain ipakita niyo pa. namin sa inyo yung app. I-explain namin sa inyo. I think babalik ako next week kasi or kung mayroon pang bagong issue, agad ka ba? So, hanggang dyan lang muna. At least, napakita ko sa inyo. Okay, so yan lang matindi yung mga in-explain dyan ni attorney at sundan natin itong mga expose at itong app na inilabas ni attorney at yung procedure na violate ng House at yung sinasabi nila about kay VP Sara with the impeachment. Maraming salamat at hanggang sa muli.